Jen. Good morning. All right, I want to ask you first, is it good for this administration and its allies that Zaldico comes back and returns to the Philippines? Does it benefit them? It's good for the country if he comes back. Pero I doubt it. Siyempre si Saldi will be afraid of his life kung babalik siya rito. So he will take all legal actions to prevent his pagbabalik sa Pilipinas. So tingin ko may mga legal moves na gagawin si Congressman Saldi para hindi mapabalik sa Pilipinas. Kasi yung kanyang kaso doon more of an immigration case. Pero ito tanong ko, interesting. Rather stay there. Yeah. Oh, but what other options does Zaldico have? I just wanted to ask you, because if paso na ang kanyang Philippine passport, right? Ang nangyari, kinansela eh. Yun ata, isa yun. Nahuli daw siya Yes. Tama ito, no? I'm reading through notes here. He was arrested driving through, right? Driving through Prague. Yes, that was the reports. Kaya lang may mga conflicting reports. Anyway, we just hope na talagang nandun na siya, naka-detain siya, and of course, his lawyers will do anything to prevent his comeback to the Philippines. Kasi alam niya, ang pinaka-mahirap dyan, delikado talaga yung buhay niya because he will be implicating a lot of powerful people. Okay. So, number one, we don't have an extradition treaty. That is one. Number two, on what grounds can Yes. he make himself stay? I mean, what grounds would a country allow him to stay? Well, this is really an immigration matter. The Harry Roque is saying that he might apply for an asylum. So maraming legal remedies. Pero ang sa tingin ko, kung nakadetain talaga doon si Congressman Saldico, maganda siguro yung Blue Ribbon Committee can conduct an online investigation I see. together with the lawyer of nakadetain naman siya doon. So online investigation ng Blue Ribbon para malaman natin yung katotohanan. Okay, so what you are calling on is for the Senate Blue Ribbon Committee to take advantage of the situation. Because Zaldico is now detained, Yes. they can already start the hearing kahit online. Yes. Oo, totoo yun. Kasi baka makawala pa ulit. Baka makawala pa uli o kaya ay may mangyari sa kanya. So, Okay. All I right. think the Blue Ribbon can do something about it. Okay. Now, do you believe that Zaldico will tell all, as they say? Well, he has no choice. He has no choice kasi ang hanggat hindi siya nagsasalita, ang mastermind siya, si Saldico. So kailangan magsalita siya para patunayan na hindi siya ang mastermind. At yan naman ang sinasabi niya in his several video testimonies. Okay. Now, Representative Adyong said that he would want more than just a testimony. He would want corroboration, documentation. Is that possible with cause accusations? For example, one of his video accusations was former Budget Secretary Pangandaman allegedly was ordered by the president to insert 100 billion pesos for projects during the BICAM in the 2025 General Appropriations Act. Ang ganitong akusasyon ba? Meron ba tong dokumento na inutusan ng Pangulo ang Budget Secretary tas kinonfirm daw ni Adrian Bersamin? Well, Karen, yung 2024 and 2025 yung mga releases ng unprogrammed appropriations ay sinamon na ni Jack Leonen during the
the oral arguments on my petition against the constitutionality of the unprogrammed funds. So there will be another, ang alam ko, they were given a deadline until April 14 to submit all the documents with the necessary corresponding release orders. At yan ay actually we'll have another oral argument tomorrow. So diyan malalaman kung alam ng Pangulo na pinarelease niya yung budget for unprogrammed appropriations kahit na wala pang pondo, at diyan malalaman kung yung mga flood control projects na ay pinarelease ng Pangulo na unprogrammed appropriation. I think yung 2025 national budget is not the most corrupt budget. It's Yung 2024. 2024. Ay, okay. Why 2024? So let's talk about that. 2024 was the ballooning of the unprogrammed funds. Why do you describe that as more Yes. corrupt than 2025? For example, yung sa 2025 budget, 157 billion lang yung natanggal sa mga foreign assisted projects at nailagay sa unprogrammed appropriations. Samantalang sa 2024 budget, 250 billion yung natanggal from the program appropriations na nalipat sa unprogrammed appropriations. At marami pang iba na hindi lang ito nabusisi, unlike the 2025 national budget. So maraming talagang maraming masasabi si Saldico, sino ba yung mga kasama niya. For example, hindi naman po pwede kasi na si Saldico lang ang involved dito. There are a lot of people involved in the Appropriations Committee and the Senate Finance Committee. And lahat ng mga ito inaaprobahan ng Speaker at lahat ng ito inaaprobahan ng Senate President. Kaya nga nakapirma doon si Senate President Chis Escudero. And ang dali-dali ng mga investigahan. Nagtataka ako sa Blue Ribbon, bakit hindi pinapatawag si Yusek Bersamin, si ES Bersamin, si Secretary Pangandaman, and even the employees of the and House Appropriations and Finance Committee. Alam nila lahat yan. Oo. So ang interesting nga dito, ang kinasuhan is Senator Bong Revilla, 'di ba? Siya ngayon na ang nakakulong, and ang the ICC na-confuse ako, ICC o ICI ngayon. They already ICI. Wala naman nangyari nung wala ICI, wala namang nangyari. So naniniwala kayo walang nangyari sa ICI? Wala. Why do you say that? Wala nangyari. Why do you say that? Yung dalawang commissioners nga nag-resign kasi nga there are some limitations in what they could do. At hindi naman na-release yung budget nila. At wala silang stopping component. So paano nila may imbestigahan yung napakaraming budget? At ang pinakamahalaga dapat, nagkaroon ng recommendation ng ICI kung paano mapiprevent yung occurrence ng ganitong mga pangyayari sa mga susunod na budget. Wala rin silang ganong nagawa. So nagsayang lang ng panahon, nagsayang lang ng oras, at lalo pang na-confuse ang mga mamamayan sa tunay na nangyayari sa flood control mess, sa infrastructure at sa national budget. Pati yung Independent People's Commission na pinagmamalaki ni Senator Soto, na pinagmamalaki ni Presidente na gagawin nilang priority legislation, wala rin nangyari. So talagang I think the administration is preventing the coming out of the truth regarding the national budget. Okay, now Malacanang, of course, will not agree with you because you have Malacanang saying it's the president himself who exposed this. It's the president himself who wanted to start this investigation. What would make you think that Malacanang would prevent the coming out of the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Because this
thing cannot happen without the collaboration of the Senate, the House, and some members of the cabinet. At ang sa tingin ko, sa SONA, ano na sabi niya? Sabi niya, mahiya naman kayo. So, ano nangyari? Ano nangyari doon sa sinasabi niya na mahiya naman kayo? Ano nangyari sa investigation? Wala naman. Yung mga nakakulong, yung mga contractors, yung mga DPWH rank and file employees na hindi naman magaganap lahat nito kung walang pondo na pinanggalingan yung mga ghost projects na to, anomalous projects dito. Ang nag-provide ng pondo, gobyerno. And the president signed the budget. The president is the cousin of Speaker Martin Romualdez, who is the boss of Saldico. Do you believe that some individuals, I mean, you do have Senator Bong Revilla in jail now, but do you believe there are some individuals who are getting away with what they've really done with the 2024 and 2025 budget? Budget. These people are beneficiaries of the budget, of the mangled national budget. Merong mastermind. May mastermind. I don't believe that the president doesn't know it unless talagang may question of competency. Kasi 3 years 2023, 2024, 2025. National budget, tinanggal yung mga pinakamahalagang proyekto na alahad. Bakit siya pumayag? Dapat command responsibility. Okay, so I think to close this topic is if Zaldico does come home, do you believe Zaldico will tell all? Based on his past testimonies, he implicated members of this administration. Kumbaga, hindi naman niya tinitira ang oposisyon dito or yung wala sa kapangyarihan. Ang tinira po niya ay mula Malacanang hanggang maging sa kamag-anak. Alam mo yun, it's cabinet members. He gives names of relatives of the president. Would he tell all kung napabalik siya? Hopefully, gagawin niya. Wala naman na siyang ibang option. We cannot blame the opposition. Imposible naman na magkaroon ng kamay ang opposition sa tatlong pinakamalaking budget ng bansa, 2023, 2024, and 2025. It's the call of the Congress, the Senate, and the President. Wala nang iba. All right. So let's move on to the impeachment of Vice President Sara Duterte right now. What is your take on where this is headed? Well, yung sa akin, I don't want to prejudge yung ibang grounds for impeachment. Pero sa yung Madriaga, I think it smacks of machination, incredible yung machinations, at baka makasama pa ito, baka malunod pa yung ibang mga grounds na pwedeng pag-aralang mabuti. What do you mean by that? Yung Madriaga, wait, Representative, you don't support his testimony? Wala, incredible yung mga yung mga testimonies, wala namang collaborating evidences, at sa tingin ko But didn't he prove that he knows her? I mean, he explained in the House why he is speaking against her. Napakasuhan siya. No. The Vice President didn't lift a finger daw. Being in politics for something, and I'm with President Noynoy, and hindi binati ka lang ng birthday mo, kakilala ka na, o kaya walang ginawa para makulong. So you don't believe that they are close? You don't believe? I don't think that they are close, at tingin ko nga yung pinakita yung painting, gusto establish ni Madriaga na close sila ni
yung Vice President na nabibigyan niya ng fainting, pero lumabas, hindi naman pala galing sa kanya. So, kitang-kita mo na may machinations doon sa mga testimonies niya. Okay. Sa tingin ko, yun yung weakest link. At sa tingin ko, yan yung magpapahina ng kredibilidad ng impeachment process. Kasi tingin ko hindi rigorously na-test ng House Committee on Justice yung credibility ni Madriaga. Although the threshold for probable I cause think is it's the quite low. responsibility. Yes, but I think it's the responsibility of the Committee on Justice and its members to really cross-examine and test the credibility of the statements of Madriaga. For example, yun nga, sinabi niya, But nagbigay all the siya ng House, painting kay Vice President. no, but all the House needs Pinakita is niya prob- to establish the relation. No, I Yes, mean, but, Representative. I think bago nila padala sa Senate. Yes. No, Representative Yes. Erice. Karen? Yeah, your signal is going on and off, but the threshold for probable cause is quite low. I mean, they don't have to determine Yes. his credibility. That would already be in the trial proper, right? Kasi ang dami namang ibang ebidensya. Yeah, but it's na a hinihingi responsibility. nila- Okay. It's the responsibility of the Justice Committee, because they will be asked as prosecutors in the Senate, to test the credibility of their witness. Kasi kung hindi, mapapahiya sila. Mapapahiya sila. So, dapat may rigorous na testing doon sa mga sinasabi. Kasi eventually, the testimony of Madriaga, they will own it and present it in the Senate. At yung credibility ng House Justice Committee mismo yung nakataya dito. Okay, now you stated initially that you would not sign a new impeachment complaint against Vice President Duterte. You said this in January. I will not endorse. You will not endorse. So what I does will that not mean? endorse. Yes. Well, let's say this So there will reaches be the plenary. Pag tumabot to sa plenary, will you sign or not sign? I will, of course, I will study the committee report, then decide. Are you against the impeachment of the But- Vice President? No, the impeachment process is a process. So they will have to establish probable cause. And yun yung gusto ko makita dun sa committee report. Oo. But don't you believe yourself as a representative, as a servant of the people, that she has to account for the alleged funds in question? The confidential funds, the Yes, DepEd funds, and even now you have COA, the disallowance of COA, that's more than 300 million. The camp refuses to detail and explain. Alam mo, Karen, yung confidential fund, yung expenditures na yan, complicated yan as it looks eh. Kasi nga, never in the history sa Pilipinas na trillion na yung nag-gas confidential fund. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang investigation sa confidential funds. For example, So what are you saying? What are you saying? 11 days lang. 11 days. So, na-incentivize yung 19th Congress to prosecute the VP Sara because she's the strongest candidate for president in 2028. Pinaghandaan na talaga even at the cost of the reputation of Congress, talagang ginamit ng Kongreso para sirain si VP Sara. For example, So you see this as all yung political in nature. people's You initiative. can hear. Yes. Impeachment is a political process, pero dapat naman konti namang marangal naman ng kaunti yung paggamit ng provision na ito ng Constitution. Okay, my last question. I am not saying that the Vice President, I'm not for the Vice President. I'm a Liberal Party. I have some disagreements with the
policies of the Dutertes. Pero sa tingin ko, kung sa tingin ng iba, ang mga Duterte ay monster, yung ginagawa nating paraan para patayin yung monster, we're becoming a monster also. All right. My last question is, I don't know if you've seen it on social media, that if the vice president is impeached, the candidate, there's graphics going around that the other candidate might be Baste Duterte. Have you seen this? This was sent to me by some reporters. Have you Yes. seen that? Okay, I want to ask your initial Yes. reaction on that. The possibility of if Vice President Sara Duterte is impeached, meaning convicted in the Senate, they may field Baste Duterte. Well, nalulungkot ako kasi ito namang mangyayari. It's a fight for supremacy of the Marcos and the Duterte. It's for our country. Dapat siguro matuto yung mga Pilipino na kung pipili tayo ng presidente based on ano yung vision nitong mga kandidato na ito. At sabi ko nga, I would rather support somebody who is not popular but who has a vision for the country and merong plano at merong track record. Sa tingin ko, si Mayor Baste, wala pa namang track record in especially to become a president of 100 million Filipinos. So sa tingin ko, I would rather sana makumbinsi ko tumakbo si Mar Rojas para naman may chance sa Pilipinas. But he already lost. So Mar Rojas is your candidate? Is that what you're saying? He lost not because of his programs, not because of his track record. He lost because of the Filipinos are not ready for him. Hindi pa handa yung mga Pilipino para nangyari kasi kampi-kampi yan para basketball, Ginebra, Toyota. So are you Kung sino yung popular. convincing, is there a group in the Liberal Party convincing Mar Rojas to run for the presidency? Is this just you or is this talked about? There are some people in the party. Some people are close to Mar that's trying to convince him. Maybe give it again for the Filipino people. So merong nagko-convince. What about Vice President Leni Robredo? She did lose, but then I saw a poll, I think by Okta survey, that said her numbers are close to that of the Vice President. Okta released a survey, right? That kumbaga, she's gaining. Yes, ako nga yung una nagsabi that ang pwede lang ilaban ng Liberal Party ay si Vice President Leni. Pero sabi niya hindi pangaraw, hindi natin alam, pero at least may mga options. Pero sa akin naman kasi kung ilalaban natin talaga yung qualifications, dapat kung ang mga Pilipino ang magiging basis ng kanilang pagboto yung qualifications. Tingin ko yung pinaka-qualified si Mar Rojas. Kasi nga kung nagtuloy-tuloy lang ng panahon ni Pinoy, we're already the economic tiger of Southeast Asia, of Asia. Nakita naman natin na yung credit rating natin tumaas, yung zero backlog sa classroom. Nakita natin na paangat ang Pilipinas. Hindi tayo nakautang na malaki during the time of Pinoy. And siguro kung siya ang nanalo, si Mar Rojas baka nagtuloy-tuloy na. Hindi tayo expert katulad ngayon. All right. Well, on that note, I'll leave you to your, in other words, your wistfulness this morning on what could have happened Well, then. And I think you've made some recommendations Yung clear. pangarap dapat yes. All right. Okay. Well, thank you so much. Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Thank you, sir. Kausapin si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin. Sir, maganda umaga po ulit.
Thank you very much. Tinatawan po ng Ako Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin. Yung sinasabi nga ng palasyo na sana nga daw po ay maghayag ng katotohanan itong si Ginoong Zaldico. Kasi ngayon ang katotohanan, palagay ko po ay depende kung nasaan ka banda. Kapag ba tunghayan mo yung mga unang pahayag ni Zaldico on video sa kanyang 2 parts ito na kanyang statement, kung saan po, kung babalikan natin dito, sinasabi niya wala akong kinita. Diba? Yan din ang ating naging topic nung nakapanayam si Attorney Rui. Oo, dumaan lang siya. Dumaan lang sa kanyang siya pera. daw ginamit lang. Pass Parang through. ganun. Oo, Okay. pass through nga daw. Oo, ang iba ayaw maniwala. Oo, di ba? At sinasabi, ikaw nga din yung mastermind dyan Oo, sa may mga insertions na yan. May ganun pong aligasyon. Pero dun po sa kanyang statement, ang tinuturo niyang mastermind ay si Pangulong Marcos. Dun sa insertion, kasama yung first cousin na si dating Speaker Martin Romualdez. So, kapag tinanong mo yung nasa kabilang kampo, truth sa kanila yun. Totoo yun. Yan sinasabi nung kabilang kampo yung kalaban o kontra o hindi ho taga-suporta ng administrasyon. Pero kapag tinanong mo ang administrasyon, ang sinasabi nila, walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Kasi nga ang Pangulong Marcos ang nagsimula ng lahat ng ito. Doon sa mahiya naman kayo at eventually paglalantad sa mga ghost projects ng DPWH. Mahiya naman kayo. Paano naging siya ang promotor dito? Siya nga ang nag-expose nito. Tama. So ngayon, ang tanong dito, ano magiging kwento ni Zaldico kung totoo na siya ay mapapabalik sa Pilipinas? Kasi kung pupuntahan natin again yung post ni Pangulong Marcos, basahin mo nga, baby girl, nandyan sa ating tinatawag na group chat ba ang tawag diyan? Eto na, nakita Para ko lang na. natin, bago natin tunghayan ito at pagbabalik tanaw, sa laman ng kanyang statement ni Zaldico. Ito nga po'y ipinost ng ating Pangulong Marcos Jr. sa X at Facebook account niya. Sabi niya dito, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Sige, kasi nga sabi ko, kung mismong ang Pangulong Marcos po ang maniniguro dito at gagawa ng kaparaanan para maibalik sa Pilipinas, sa amin pa sa mga waray-waray, darayawon ka upay. Ano yun sa Tagalog? Ano yun sa Tagalog? Kapuri-puri yan kasi di ba, ngayon, abala tayo sa ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni VP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Hindi ba, para bagang, nakakalimutan na nga yan, sir. Sir, medyo tapos ibabalik mo dito, at ang ituturo, ikaw, para kang nagdala ng problema, para kang nag-uwi ng problema. Well, kung ako ang tagapagsalita ng Pangulo, ang isasagot ko dyan ay dapat talagang pauuwiin niya ng Pangulo dahil mapatutunayan na sa pag-uwi niya ay walang katotohanan ang mga nasambit niya noon sa kanyang video. Yun nga, mga kapatid, kaya nga yun ang atin po dito. Nasa saan kang banda ng bakod, di ba? Ano ang truth sa'yo? Hindi ba? Ano ang katotohanan sa'yo? So ngayon po, after nung kanyang, wala na pong naging dagdag pa ng mga video statement itong si Zaldico. At nagkaroon po ng patot sa dahan yung dalawang kampo. If you recall, tama? So ngayon, eto ho yung bahagi ng kanyang huling video. Just to remind everyone, mga kapatid, eto po, at again, tinatanggi ito ng presidente mismo, tinatanggi ito ng Malacanang mismo, tinatanggi ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez. Mga kapatid, bahagi po ito nung kanyang inilabas na statement
Anong petsa baga ire, mga kapatid? Around November yan. Ito po yung bahagi ng kanyang unang statement. Sinundan po ng pangalawang statement. Wala tayo masyadong oras para po ipalabas ang lahat ng ito kasi mahaba-haba ito. May portion po lamang dito sa kanyang pagsasabi na siya umano ay walang kinita sa flood control scandal na ito. Pakinggan po, panoorin natin. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi po yan ng kanyang statement na nilabas po, mga kapatid, sa YouTube na atin pong napanood lahat ng panahon na iyon. Again, ito po'y tinatanggi ng tanggapan ng Pangulo ng Malacanang at ng tanggapan po ni former Speaker Martin Romualdez. Tanong, yung bang salaysay na yan ni Ginoong Saldico ay magiging salaysay niya pa rin sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas kung sakasakali nga po siya ay pauuwiin o makakauwi sa bansa? Yan ang ating tanong na mukha pong hindi pa ho natin masasagot kasi nga wala pa si Saldico sa Pilipinas. Wala! Alright, just for the record, Madam Chair, Okay. just to remind everyone kung ano ho ang kanyang mga unang sinabi noon. Sasandal na naman tayo sa sinasabi ng gobyerno na posibleng mapauwi po sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. So tignan po natin, last week lumabas itong balita na nakadetain po sa Czech Republic si Zaldico. Kung bibilangin natin kung 3 weeks yan, mga second week of May. Okay. Dapat nandito na sa bansa si Zaldico. At kung sakasakali po na magkakaroon ng patuloy na investigasyon sa skandalong ito at magkakaroon ng face-off si Ginoong Bernardo, Oo si nga dating daw. Yusek at itong si Zaldico, ay Oo. mainam naman kasi kung hindi magbabago ng salaysay si Zaldico, may mga binabanggit siya mga starring dito na mga maalam daw dito po sa skandalong ito. Sa anomalyang ito, yung dating kalihim ng DBM, yung isang Adrian Bersamin, yung Trigiv Olivar, nababanggit ho mga kapatid dito sa kwentuhang ito. At maimbitahan kaya sila at kung maimbitahan matanong na kaya sila ng masinsinan po sa isyong ito kasi may pag-correct na umano na ginawa dito si Bernardo na hindi naman po natalakay at napag-usapan nung panahon na siya humarap diyan po sa Senado sa pinakahuling hearing nila. Yan ang aabangan natin Alright. sa A Secret in Prague. Mga kapatid, kami po yung nakaantabay din dito nga kasi kung totoo, nahawak ngayon ng Czech authorities itong si Zaldico at totoo na as soon as possible daw po ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, kung totoo ang mga balitang ito, baka ho naman talagang lumabas na ang totoo sa lahat ng totoo. Ano bang totoo?